Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elara. At ito ang salaysay ng kung paano ang aming pinakamalaking pangarap ay naging isang bangungot na hindi namin matatakasan. Matagal na naming pinapangarap ni Inay Althea na magkaroon ng sarili naming bahay, isang bahay na itatayo sa lupang minanapan niya sa aming maninuno. Para sa amin, hindi lang ito lupa at bato. Ito ay isang bagong simula, isang simbolo ng pag-asa. Ang hangin sa aming baryo ay palaging sariwa at ang katahimikan ay binabasak lamang ng huni, ng mga ibon at ng lagaslas ng mga dahon. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo nito, palagi akong may nararamdamang kakaibang bigat. Isang kalungkutan na tila nakakapit sa bawat puno at sa bawat piraso ng lupa. Ang nasabi-sabing matatanda na kwentong madalas kong isinasantabi bilang nga pamahin lamang ay unti-unting bumabalik sa aking isipan. Sabi nila, ang lupaing ito ay may itinatagong lihim. Isang lihim na mas matanda pa sa aming nayon. Sa unang arawng pahuhukay, punong kasabikan ang aming mapuso. Si Mang Karding, isang matandang karpintero na parang pangalawang ama na sa akin, ay nagbibiro habang buong lakas na iwinawasiwas ang kanyang pala. Kasama niya si Marco, isang binatang masipag at palangiti na itinuturing na naming bahagi ng pamilya. Naku, Inay Althea, mukhang matibay ang lupang ito kasing tibay ng pagmamahalan ninyo ni Elara, sabi ni Mang Karding na may kasamang tawa. Ngumiti lang si Inay, ngunit nakita ko sa kanyang mamata ang isang kislap ng kung anong pag-aala habang pinagmamasdan ko sila. Ang bawat pakbabang pala sa lupa ay parang tumatagos sa aking dibdib. Pakiramdam ko, hindi lang lupa ang kanilang binubungka, kundi pati na rin ang isang nakabaong nakaraan na dapat sanay manatiling natutulog. Isang malamig na hangin ang biglang dumaan. Kahit natirik ang araw at kinilabutan ako, may isang tinig sa aking isipan na bumubulong. Isang babala na ang pagtatayo namin ng bagong tahanan ay maaring maging sanhingang pagising ng isang bagay na matagal nang nahihimlay sa kadiliman. Isang bagay na hindi na dapat pang muling masilayan ang liwanag. Ilang araw ang lumipas ng paghahanda at sa wakas, sinimulan na ang pahukay para sa pundasyon ng aming bahay. Ang amoy ng sariwang lupa ay humahalos sa init ng araw at ang tunog ng mapalanin na Mang Karding at Marco ay parang musika sa aking pandinig, isang awit ng pag-asang matagal naming hinintay. Si Inay Althea ay nahanda ng malamig na tubig at kakanin at masaya kaming pinapanot ang 2 na buwang sipak na nagtatrabaho. Konting hukay pa, Marco, at malapit na nating maabot ang tamang lalim, sabi ni Mang Karding. Pinupunasan ang pawis sa kanyang no gamit ang likot ng kanyang palat. Opo, Mang Karding. Isang malakas na tulak na lang siguro at hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Isang malakas at kakaibang tunok ang pumailan lang sa hangin. Isang tunok na hindi galing sa bato o lupa. Isang matinis na kalansing na parabang tumama ang kanyang pala sa isang bakal na matagal nang nakalibing. Napahinto silang dalawa, nakatinginan. Ano yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Lumapis si Mang Karding at sinundot ng kanyang pala ang lugar kung saan tumama ang pala ni Marco. Muli, ang tunok na iyon, hindi ito bato, sabi ni Mang Karding habang kumukunot ang kanyang noo. Masyadong matigas at iba ang tunog. Ang kasabikan ay agad na pumalit sa pagod sa mukha ni Marco. Baka naman may nakabaon ditong kayamanan. Mang Karding, sabi nila, noong panahon ng Hapon, maraming naglibing ng ginto sa mga probinsya. Ang ideya ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nagsimula silang mahukay ng may mas malaking pegingat sa paligid ng bagay na iyon. Lumapit kami ni Inay. Ang aming kuryosidad ay hindi na mapigilan. Bawat pagalis nila ng lupa ay nagpapakita ng isang piraso ng kung anong itim at makinis na bagay. Hindi ito magaspang tulad ng bato at hindi rin kinakalawang tulad ng ordinaryong bakal. Unti-unti, isang hugis ang nabubuo sa ilalim ng lupa. Isang parihabang kahon na gawa sa kahoy na hindi pamilyar sa amin. Nang halos kalahati na nito ang nakikita, ramdam ko na ang pagbabago sa hangin. Ang masayang huni ng maibon kanina ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ano ito? Bulong ni Inay Althea at napansin ko ang panginginig sa kanyang boses. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang oras na maingat na paghuhukay, nalantat sa aming harapan ang kabuuan nito. Hindi ito isang baul ng kayamanan. Ito ay isang kabaw. Isang kabaw na gawa sa kahoy na sobrang itim na parabang sinisipsip nito ang liwanag ng araw. Walang kahit isang gasgas o sira na tila ba kahapon lang ito inilibing. Ang mas nakakilabot ay ang manakaukit dito. Hindi ito makrus o marisenyong pangrelihiyon. Ang buong ibabaw ng baw
ay puno nga masalimuot na ukit. Malinyang paikot-ikot na bumubuo nga. Imahe na parang maahas na nagaway, mamukang sumisigaw sa sakit. At sa gitna ng takip nito, isang simbolo na parang isang nakapikit na mata. Ang bawat ukit ay tila may sariling buhay at habang tinititigan ko ito, pakiramdam ko ay gumagalaw ang malinya. Diyos ko po, narinig kong sabi ni Mang Carding. Sa buong buhay kong pagkakarpintro, ngayon lang ako nakakitang ganitong klaseng kahoy e disenyo. Si Marco, sa kabilang paw ng pagkabigla, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Kahit kabong pa yan, baka naman puno nga alasalub. Para sa isang mahal na tao siguro ito, kaya ganyan kaganda ang lalagyan. Sinubukan niyang itulak ang takip nito, ngunit hindi ito gumalaw ni Katiting. Kailangan nating buksan ito, sabi niya ng may determinasyon. Huwag, halos mapasigaw si Inay Altea at lahat kami ay napatingin sa kanya. Maputlang-maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mamata ay nanlalaki sa takot. Huwag ninyong gagalawin yan. Ibaon ninyo ulit. Pakiusap. Ngunit si Marco ay hindi nakinig. Pero Inay, sayang naman, paano kung ito na ang sagot sa mga problema natin? Isang silip lang, hindi naman siguro masama. Dito na sumalungat si Mang Carding. Tama ang nanay mo, Elara. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Mula pa kanina, parang may nakatingin sa atin. May mga bagay sa mundong ito na mas mabuting hayaan na lang na nakalibing. Ang kanilang pagtatalo ay nagpatuloy. Si Marco na kumakatawan sa lohika at pakasa at si Mang Carding na dala ang karunungan at babala ng manakatatanda. Ako naman ay nakatayo lang doon, hindi makapagsalita. Ang puso ko ay kumakabog ng sobrang bilis, isang halong takot at pag-asam. Nais kong sabihin sa kanila na ibaon na lang ulit, na sundin ang sinabi ni Inay, ngunit may isang bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang nasa loob. Sa gitna ng kanilang mainit na pag-usap, isang katahimikan ang biglang bumalot sa amin. Isang katahimikan na mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa ingay kanina. Humikpit ang kapit ni Inay sa braso ko. Ang kanyang magkuko ay bumaon sa aking balat. Ang hangin ay naging sobrang lamig. At doon, sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunok ang aming narinig. Toka, isang mahina, ngunit malinaw na katok. Lahat kami ay natigilan. Ang aming mamata ay nakapako sa itim na kabahong. Ano? Ano yun? Nangingini na tanong ni Marco. Ang kanyang katapangan ay biglang naglaho na parang bula. Baka guni-guni lang namin, baka isang dagalang salub, o baka ang lupa lang na gumagalaw. Sinubukan naming kumbinsihin ang aming nga sarili. Toke, mas malakas ngayon, hindi na may pagkakaila. Ang tunok ay malinaw na nakmumula sa loob ng kabahong. Isang tunok na sinadya, hindi aksidente. Naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan at hindi ako makalunok. Nagsimulang manlamig ang aking makamay at paa. Si Mang Carding ay napatras ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at takot. Toka, ang pangatlong katok ang pinakamalakas sa lahat. Hindi ito tunong ng isang bagay na gustong lumabas. Ito ay tunong ng isang bagay na nakpapahiwatik na alam nitong nandun kami sa labas. Isang bagay na nahihintay. Isang bagay na nakaanyaya sa amin na buksan ang kanyang madilim na tahanan. Ang tatlong katok na iyon ay parang malalaking pako na ipinukpo sa aming makaluluwa. Tuluyan kaming itinitinik sa kinatatayuan naming lupa. Ang hangin ay hindi na gumagalaw. Ang bawat isa sa amin ay tila ba nakalimot ng huminga. Si Marco, na kanina'y punong yabang at pananabik, ngayon ay parang isang estatwang na bato. Ang bibig ay bahagyang nakabukas at ang namatayin na lalaki sa hindi makapaniwalang takot. Si Mang Carding ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay kasing putla ng abo, habang si Inay Altea naman ay humahagulgol na ng walang tunok. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa akin. Ang aking sariling puso ay dumadagundong sa loop ng aking dibdib. Napakalakas na halos marinig ko ito sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa aming pagkatulala, hindi namin napansin ang isang anino na unti-unting humahaba sa aming likuran. Hindi ito anino ng puno o ng ulap. Ito ay anino ng isang tao. Isang matandang lalaki na may hawa na tungkot na gawa sa makaruktong na sanga ng isang matandang puno. Ang kanyang paglalakat ay mabagal ngunit tiyak. Ang bawat pagtapa ng kanyang tungkot sa lupa ay may bigat. Na tila ba dinadala niya ang lahat ng taon na kanyang nabuhay sa mundong ito. Lolo Mateo, halos pabulong na sabi ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at sa hindi ko may paliwanag na dahilan ng mas matinding takot. Si Lolo Mateo ang pinakamatandang naninirahan sa aming baryo. Sabi nila, alam niya ang bawat sikreto ng lugar na ito. Ang bawat kwentong hindi pa naisusulat. Ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng panahon at ang kanyang nga mata, kahit na medyo malabo na, ay may talas na parang kayang basahin ang nilalaman ng iyong puso.
Huminto siya ilang hakbang mula sa hukay. Hindi niya kami tiningnan. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa itim na kabaong. Matagal siyang tumitig dito. Ang kanyang mukha ay seryoso at punong kalungkutan na parabang nakikita niya ang isang matagal ng kaibigan na naligaw ng landas. May mga pinto na kapak na buksan ay hindi na muling maisasara. Nagsalita siya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw at may bigat na parang isang malaking bato. May mga utang ang nakaraan na hindi pa nababayaran. Tumingin siya sa amin isa-isa. Ang kanyang mamata ay unang dumapo kay Marco at Mang Karding. Ang hinuhukay ninyo ay hindi kayamanan. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na matagal nang dapat kinalimutan. Napalunok si Marco. Lolo Mateo, pasensya na po. Nagulat lang po kami. Hindi po namin sinasadya. Ang hindi paksadya ay hindi sapat na dahilan para gisingin ang isang bagay na dapat ay mahimbing na natutulog. Sagot ni Lolo Mateo. Ang kanyang tingin ay lumipat ngayon kay Inay Althea. Nakita ko kung paano nanginig ang aking ina sa ilalim ng titig ng matanda. Para siyang isang batang nahuli sa isang malaking kasalanan. Alam mo ito, Althea. Alam mong hindi dapat galawin ang lupaing ito. Alam mong may babala ang iyong maninuno. Hindi ko po alam na nandito pa yan. Halos hindi marinig na sagot ni Inay. Ngunit alam kong nagsisinungaling siya. Mayroon sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pag-iwas na tingin, na nagsasabing alam niya ang lahat. Sa huli, ang nga mata ni Lolo Mateo ay tumuon sa akin. Ramdam ko ang pagtagos ng kanyang tingin hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. At ikaw, Elara, apo, sabi niya, at may bahit ng awa sa kanyang boses. Ang sumpa ay nasa iyong dugo. Ang susi at ang kandado ay nasa lahi ninyo. Kaya't doblehin ninyo ang pag-ingat. Dahil sa oras na magising ang nasa loop niyan, kayo ang unang hahanapin. Ang kanyang masalita ay parang mapiraso ngang yelo na tumusok sa aking puso. Ang sumpa ay nasa aking dugo. Anong ibig niyang sabihin? Nagsimulang umikot ang aking paningin. Ang init ng araw ay biglang nawala at napalitan ng isang nanunuot na lamig. Gusto kong magtanong, gusto kong humingi ng paliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa aking bibig. Habang nakatitig si Lolo Mateo sa kabaong, may isang bagay na kakaiba ang nangyari. Isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Mula sa sulok ng kanyang kaliwang mata, isang butil ngang likido ang nagsimulang mamuo. Akala ko noong una ay luha lamang, ngunit ang kulay nito ay hindi malinaw. Ito ay pula. Isang madilim na pula, kasing kulay ngang dugo. Dahan-dahan itong gumulong sa ibabaw ngang kanyang kulubot na pisngi, nakiiwan ng isang basing linya. Lolo, nanginginig kong sabi. Ang mata ninyo. Napatingin sina Mang Karding at Marco. Ang kanilang nga mukha ay nagpakita ng mas matinding pagkagimbal. Sumunod ang isa pang patak mula sa kanyang kanang mata. Hindi ito isang agos, kundi mabagal na pagpatak na parabang ang pinakamatinding kalungkutan sa buong mundo ay nakatawang luhang dugo sa kanyang nga mata. Itinaas ni Lolo Mateo ang kanyang kamay at hinipo ang kanyang pisngi. Tiningnan niya ang kanyang daliri na ngayon ay may bahit ng dugo. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding pangamba at pagmamadali. Nagsisimula na. Bulong niya. Mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Tumingin siya sa amin. Ang kanyang nga matang lumuluhang dugo ay nag-apoy sa isang babala. Pakinggan ninyo ako. Ibaon ninyo yan ngayon din. Tabunan ninyong lupa at huwag na kayong lilingon pa. Huwag ninyong hayang abutan kayo ng dilim na nakabukas pa ang hukay na yan. Nakakaintindihan ba tayo? Ang kanyang boses ay hindi na mahinahon. Ito ay isang utos, isang sigaw na puno ng desperasyon. Walang sinuman sa amin ang nangahas na sumagot. Tumango na lamang kami. Ang aming makatawan ay paralisado pa rin sa takot. Tumalikot si Lolo Mateo. Hindi na nagsalita pa. Mabilis siyang naglakad palayo. Ang bawat baksak ng kanyang tungkot ay tila isang paktulak sa amin na kumilos na. Ang kanyang anyo ay unti-unting nilamon ng mahahabang aninongang papalubok na araw. Hanggang sa siya ituluyan ng naglaho. Naiwan kaming apat na nakatayo sa tabingang hukay. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanluran. Nag-iwan ng kulay kahel at lilang maguhit sa kalangitan. Ngunit ang ganda nito ay hindi namin napansin. Ang aming mamata ay nakapako pa rin sa itim na kabaong. Ang makatok ay tumigil na. Ngunit ang babala ni Lolo Mateo at ang imahe ng kanyang mamatang lumuluhang dugo ay mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa kahit anong ingay na narinig namin. Alam namin sa sandaling iyon na ang aming nahukay ay hindi lang isang simpleng kabaong. Ito ay isang pinto. At sa pagtama ng pala ni Marco, hindi namin namalayan na unti-unti na pala naming binubuksan
Ang pinto patungo sa isang bangungot na matagal nang naghihintay sa kadiliman. Ang salita ni Lolo Mateo ay parang angkorang humila sa amin pababa sa isang malalim na dagat ng takot. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Ang tanging naririnig ay ang aming mananginginig na pahinga at ang mabilis na paktibok ng aming puso. Sa isang hindi sinabi ngunit nakakaisang desisyon, dinampot ni na Mang Carding at Marco ang kanilang mapala. Ngunit ngayon, ang bawat pakuhan nila ng lupa ay hindi na dahil sa pananabik, kundi dahil sa matinding pagnanais na itago ang bangungot na kanilang nahukay. Walang pag-iingat, walang sining. Mabilis nilang ibinalik ang lupa sa hukay. Bawat pala ay parang isang desperadong pagtatangka na burahin ang nangyari. Pinanot namin sila ni Inay makayakap sa gilid habang ang papalubo na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay dugo. Ngunit ang ganda ng takip silim ay nawalan ng saysay. Para sa amin, ito ay isang paalala na ang gabi ay paparating at kasama nito ang kadiliman na ngayon ay may bago at mas nakakatakot na kahulugan. Nang matabunan na ang kabaong, hindi namin naramdaman ang kapanatagan. Sa halip, ang pakiramdam ay mas naging mabigat. Para bang hindi namin ito inilibing, kundi itinanim lamang namin ang isang masamang binhi na naghihintay ng tamang oras upang sumibol. Pumasok kami sa aming maliit na kubo na nagsisilbing pansamantalang tirahan. Ang hapunan ay inihain, ngunit walang sinuman ang may ganang kumain. Ang katahimikan sa hapag ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Si Mang Carding ay nakayuko lamang, umiiling-iling paminsan-minsan. Si Marco ay pilit nang umingiti, sinusubukang makbiro, ngunit ang kanyang masalita ay walang bigat at nawawala lang sa hangin. Baka naman tinatakot lang tayong matanda, sabi niya. Ngunit maging siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang sinabi. Si Inay Altea ay hindi kumain. Kinuha niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang magdasal sa isang sulok. Ang kanyang ngabulong ay mabilis at puno ng takot. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Humiga ako sa aking papak, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Ang bawat imaheng araw na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang itim na kabaong, ang nakakaibang ukit na parang maahas, ang tatlong katok, at higit sa lahat, ang mamata ni Lolo Mateo na lumuluhan dugo. Ang sumpa ay nasa iyong dugo. Ang masalitang iyon ay parang laso na kumakalat sa aking buong pagkatao. Anong koneksyon mayroon ang aming pamilya sa bagay na iyon? Bakit kami? Ang karaniwang tunong nga binadatiri nagpapakalma sa akin ay ngayon naging isang simponyang lagim. Ang huni nga kulili ay parang mababala. Ang kaluskos nga dahon sa labas ay parang mayabak na papalapit. Bawat ihip nga ang hangin sa masiwang ngaming kubo ay parang isang malamig na hininga sa aking bato. Ipinikit ko ang aking mamata. Pilit na tinatawak ang antok ngunit wala. At doon, sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, narinig ko ito. Isang tunok na napakahina. Nasa unai, inakala kong guni-guni ko lamang. Isang bulong na parang tuyong dahon na kumikiskis sa lupa. Malamig at walang emosyon. Tinakpan ko ang aking tainga. Ngunit tila ba hindi ito nanggagaling sa labas. Ito ay parang direktang ibinubulong sa loob ng aking isipan. At mayroon itong sinasabi. Isang salita. Ang pangalan ko, Elara. Napatayo ako mula sa aking pakakahiga. Ang puso ko ay gustong kumawala sa aking dibdib. Tiningnan ko si Inay sa kabilang papa. Mahimbing siyang natutulog o marahil ay nakukunwari lamang. Tiningnan ko ang direksyon kung saan natutulog sina Mang Carding at Marco. Walang gumagalaw. Ako lang ba ang nakakarinig nito? Elara, muli, ang bulong. Mas malinaw ngayon. Hindi ito boses ng tao. Ito ay mas matanda, mas malalim. Isang boses na tila na mula sa ilalim ng lupa. Dalang ang isang halong ng matinding takot at isang hindi may paliwanag na puwersa. Dahan-dahan akong lumapit sa malit na bintana ng aming kubo. Nanginginig ang aking makamay habang dahan-dahan kong isinilip ang aking mata. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong paligid. Sa una, wala akong nakitang kakaiba. Tanging ang maaninong ng puno at ang bagong tamba na lupa kung saan namin ibinaon ang kabaong. Ngunit habang tinititigan ko ang tamba na lupa, napansin ko ito. Isang bagay na imposible, isang bagay na lumabag sa lahat ng batas ng kalikasan. Ang lupa, gumagalaw ito. Hindi ito pagyanik. Ito ay isang mabagal, ritmikong paggalaw. Ito ay tumitibok, dahan-dahan, na parang isang dambuhalang puso na natutulog sa ilalim. Bawat pagtibok ay sinusundan ng pag-angat at pagbaba ng lupa. At sa bawat pag-angat may mamaliliit na siwang na nabubuo sa ibabaw nito at mula sa masiwang na iyon ay may lumalabas na isang mahinang, maberde at tila may sakit na liwanag. Napaatras ako mula sa bintana, napatakip sa aking bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang aking matuhot ay nanghina at napopo ako sa sahig.
Totoo ito, lahat ng ito ay totoo. Ang babala ni Lolo Mateo, ang sumpa. Ang bagay sa ilalim ng lupa ay buhay at tinatawag nito ang aking pangalan. Sa kabilang banda, si Marco ay gising din pala. Ngunit ang kanyang isipan ay tumatakbo sa ibang direksyon. Ang paunang takot niya ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na lohika. Isang pagtatangka ng kanyang isipan na ipaliwanag ang na hindi may paliwanag. Isang matandang ulyanin. Sabi niya sa sarili, tinutukoy si Lolo Mateo. Ang pakdugo ng mata, baka may sakit lang siya. Ang makatok, baka mga dagalang nanaipit sa ilalim. Ang kasakiman at ang pangarap ng biglang yaman ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Para sa kanya, ang kabaong ay hindi isang sumpa, kundi isang pagsubok. Isang pagsubok na sumusukat sa kanyang katapangan. At ang premyo sa kabilang dulo ay isang buhay na hindi na niya kailanman kailangang makbanat ng buto. Mula sa aking kinaupuan sa sahig, nakita ko siyang bumangon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto, maingat na huwag makalikhan ng ingay. Akala ko ay lalabas lamang siya para umihi. Ngunit nakita ko ang paraan ng kanyang pagtingin sa direksyon ng hukay. Ang kanyang mata sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay may kakaibang kislap. Hindi na ito ang masayahing kislap na dati kong nakikita. Ito ay isang kislap ng obsesyon. Isang madilim na determinasyon na hamakin ang lahat ng babala para lamang makuha ang gusto niya. Bumalik ako sa aking higaan. Nagtalukbong ng kumot. Nanginginig sa takot. Hindi lang sa bagay na nasa ilalim ng lupa ako natatakot ngayon. Natatakot din ako para kay Marco. Natatakot ako sa kung ano ang kaya niyang gawin. Habang nakapikit, ang huling imahe sa aking isipan ay ang tumitibok na lupa. At ang huling tunog na aking naririnig ay ang walang tigil na paggulong ng aking pangalan. Ang gabi ay bata pa. At alam kong ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan ng gabi ay nabasak. Lamang ng mahinang pahilik ni Mang Kading Etni. Walang tigil na pabulong na dasal ni Inay Altea. Ngunit para sa akin, ang katahimikan ay isang malaking kumot na nagtatago nga. Ingay na ako lang ang nakakarinig ang pagtibok ng lupa at ang walang humpay na pagtawag sa aking pangalan. Sa kabilang dako ng aming maliit na kubo, si Marco ay nakahigaring gising. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi punong takot, kundi ngang isang nag-apoy na pagnanasa. Ang babala ni Lolo Mateo at ang aming kolektibong takot ay nagsilbi lamang na gasolina sa apoy ng kanyang pagdududa at kasakiman. Mga matatandang naniniwala sa pamahiin. Sabi niya sa kanyang sarili, isang kabaong lang yan. At sa loob niyan, naroon ang katapusan ng lahat na aking paghihirap. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang pag-udyo sa kanya na kumilos. Ang imaheng posibleng ginto at mga alahas ay sumasayaw sa kanyang isipan. Tinatabunan ang alaala ng mga katok at ng dugong luha ng matanda. Para sa kanya, ang takot ay isang pader na kailangan niyang gibayin upang maabot ang kanyang pangarap. At sa gabing iyon, nakpasya siyang gibayin ang pader na iyon, anuman ang kahinatnan. Hinintay niyang lumalim pa ang gabi hanggang sa ang pagilik ni Mang Karding ay naging mas malalim at ang dasal ni Inay ay tuluyan ng huminto. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili naming kampo, bumangon siya mula sa kanyang higaan. Bawat galaw niya ay kalkulado. Iniwasan ang nga bahagi ng sahig na gawa sa kawayan na alam niyang lilika ng ingay. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng dingding ay ang tanging ilaw na gumagabay sa kanya. Nang makalabas siya ng kubo, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang lugar lamang. Ang bagong tamba na lupa na naglalaman ng kanyang obsesyon. Kinuha niya ang kanyang pala na nakasandal sa pader ng kubo at naglakad ng walang tunok papunta sa hukay. Walang pag-alinlangan, walang pagsisisi. Ang tanging naroon ay ang determinasyon ang isang taong bulak sa posibleng panganib. Ang paghuhukay sa pangalawang pagkakataon ay mas mabilis. Ang lupa ay malambot pa at ang kanyang mga braso ay punong lakas na nakmumula sa kanyang kasabikan. Habang siya ay naguhukay, ang matunong ang gabi ay tila nakbago. Ang huning ang kuliglik ay parang mababala at ang ihip ngang hangin sa mapuno ay parang mabulong ang pagtutol. Ngunit si Marco ay walang narinig kundi ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso at ang pangako ng kayamanan. Hindi nagtagal, muling tumama ang kanyang pala sa matigas na ibabaw ng itim na kabaong. Ang tunog na nilika nito sa katahimikan ng gabi ay mas malakas, mas nakakakilabot. Ngunit para kay Marco, ito ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Inalis niya ang natitirang lupa sa ibabaw ng takip at pinakmasdan ito. Sa ilalim na liwanag na buwan, ang maukit ay tila mas buhay, mas masalimut. Ang nakapikit na mata sa gitna ay tila nagbabantay sa kanya. Ngunit imbes na matakot, mas lalo lamang siyang naengganyo.
Ngayon, magkakaalaman na tayo. Bulong niya sa hangin. Ipinasok niya ang dulo ng kanyang pala sa pagitan ng takip-et ng katawan ng kabaong. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ito'y itulak. Ang kahoy ay matibay. Tila ba ito ay selyado ang isang puwersang hindi nakikita. Nangalit ang kanyang nangipin sa hirap. Pawis na malamig ang nagsimulang tumulos sa kanyang noo. Muli niyang itinulak. Isang nakakabinging tunok ng pakasira ng kahoy ang umaling aunaw. Nagkaroon ng isang maliit na siwang. Isang siwang na sapat na para sa kanya upang masilip at para sa kung anuman ang nasa loob upang makalabas. Bago pa man niya may dikit ang kanyang mata sa siwang, isang amoy ang biglang sumingaw mula sa loob. Isang napakabaho at nakakaduwal na amoy. Amoying nabubulok na laman na hinaluan ng amoying lumot at basang lupa. Napaatras si Marco. Napatakip sa kanyang ilong. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, mas mabilis pa sa pagpikit ng mata. Isang bagay ang lumabas mula sa siwang. Isang kamay na hindi sa tao. Ang balat nito ay kulay abon na parang bangkay. Ngunit ang daliri ay hindi kapani-paniwalang mahaba at payat. At sa dulo ng bawat daliri ay may matutulis at makapal na kuko na kasing itim ng pinakamadilim na gabi. Bago pa man makasigaw si Marco, hinablot ng kamay ang kanyang braso. Ang braso na ginamit niya sa paghawak ng pala. Ang kapit nito ay parang bakal, malamig at hindi matinag. Ang kanyang sigaw ay namatay sa kanyang lalamunan. Napalitan ng isang tunog ng pakagulat at matinding sakit. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang lakas ng kamay ay hindi pangkaraniwan. Hinilas siya nito palapit sa kabaong. Ang kanyang mukha ay halos sumubsop na sa mabahong siwang. Nakita niya ang dalawang nagbabagang pulang tuldok sa kadiliman salop. At naramdaman niya ang matutulis na kuko na bumaon ng malalim sa kanyang laman. Isang nakakapangilabot na tunog ng panguya at pakasira ang laman ang kanyang narinig. At kasunod nito ay isang sakit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Isang sakit na parang kumakalat na apoy sa kanyang buong braso. Pagkatapos ng ilang sandali na parabang isang kawalang hanggan, bigla siyang binitawan ng kamay. Kasabay nito, ang takip ng kabaong ay bumaksak ng may malakas na kalabok na nagpatahimik muli sa buong paligid. Napahandusay si Marco sa lupa. Hawak ang kanyang duguan at wasak na braso. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Ang kanyang mata ay nakatitik sa kawalan. Ang kanyang isipan ay blanko. Sinira ng isang pangyayaring hindi kayang iproseso ng katinuan. Kinaumagahan, isang mabigat na pakiramdam ang gumising sa akin. May mali. Isang tingin lang sa paligid ng kubo at alam ko na kung ano yon. Wala si Marco sa kanyang higaan. Agad naming siyang hinanap. Ang aming pag-alala ay naging takot nang makita namin ang pinto na bahagyang nakabukas at ang pala ni Marco na nawawala. Diyos ko, huwag po sana. Narinig kong dasal ni inay. Tumakbo kami papunta sa hukay at doon ang aming pinakamasamang kinatatakutan ay nakatoto. Ang lupa ay muling nahukay at sa tabi nito nakasandal sa isang puno, nakaupo si Marco. Nakatulala, ang kanyang mamata ay bukas na bukas ngunit walang buhay, nakatitik sa kawalan. Marco, sigaw ni Mang Karding. Ngunit hindi siya lumingon, hindi siya kumurap. Lumapit kami at doon namin nakita ang kanyang braso. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ang aking paksuka. Ang kanyang braso ay puno ng dugo at sa gitna nito ay may isang malalim na sugat. Hindi ito isang simpleng sugat. Ito ay isang kagat. Ngunit ang marka nga ngipin ay napakalaki at napakalayo ang pagitan. Imposibleng mula sa isang tao o sa kahit anong hayop na alam namin. Ang balat sa paligid nito ay nagsisimula ng mangingitim. Binuhat namin siya pabalik sa kubo. Habang lumilipas ang mga oras, ang kanyang kondisyon ay mas lalong lumalala. Ang kanyang braso ay nagsimulang mamaga ng husto hanggang sa ito'y naging dobel ang laki. Ang pangingitim ay kumalat na parang isang makamandag na tinta na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat na sinundan ng gaugat na kulay lila. Nilaknat siya ng mataas, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw. At sa buong panahong iyon, nanatili siyang tulala, nakulong sa loob ng kanyang sariling isipan. Isang buhay na testamento sa kasuklam-suklam na presyong kanyang pagiging mausisa. Ang sumpa ay hindi na lamang isang babala. Ang lason nito ay nasa loob na ang aming tahanan. Ang masumunod na araw ay parang isang panaginip na hindi matapos-tapos. Isang bangungot kung saan kami ay gising ngunit walang magawa. Si Marco ay nakahiga sa isang banig sa sulok ng kubo. Isang paalala ng aming kahangalan. Ang kanyang braso ay hindi na halos makilala. Ito'y namamaga ng husto. Ang balat ay makintab at banat na banat at ang kulay ay isang nakakapangilabot na halong itim at lila. Ang maugat ay tila maahas na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat.
Ang kanyang pahinga ay mababaw at hirap at paminsan-minsan ay binabanggit niya ang masalitang walang kahulugan. Si Mang Karding, sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot, ay sumubok ng lahat. Nadigdik siyang dahon ng bayabas, nakpainit ng langis na may luya, ngunit lahat ng ito ay walang epekto. Ang lason na nasa katawan ni Marco ay hindi mula sa mundong ito. Hindi ito kayang gamuting ng anumang lunas na galing sa lupa. Ang bigat ng sitwasyon ay bumalot sa aming munting tahanan. Pinipigilan ang anumang pag-asa. Ngunit sa gitna ng aming pagluluksa at takot, isang bagay ang mas nakapagpabagabag sa akin, ang aking ina. Si Inay Altea ay nagbago. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang kakaibang pag-ugali na hindi ko maintindihan. Hindi na siya umiyak. Sa halip, palakat-lakat siya sa loob ng kubo. Ang kanyang nga mata ay mailap at ang kanyang nga labi ay bumubulong ng masalitang para sa sarili niya lamang. Nung una, inakala kong ito'y epekto lamang ng stress at pag-aalala. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang makilos ay nagiging mas kakaiba. Ang swerte. Ang swerte ng ating pamilya. Narinig kong bulong niya isang hapon habang nakatingin sa labas sa direksyon na hukay. Kailangang alagaan. Nagagalit ito kapag pinapabayaan. Hindi nila naintindihan. Sinubukan kong kausapin siya. Inay, ano po ba ang sinasabi ninyo? Anong swerte? Lumingon siya sa akin at sa isang saglit nakita ko ang isang kislap ng takot sa kanyang mata na parabang nahuli ko siya sa isang lihim na gawain. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng iritasyon. Wala. Elara, huwag mo akong intindihin. Nag-iisip lang ako ang paraan para gumaling si Marco. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Ang kanyang mata ay hindi nakatingin kay Marco. Ang nga ito ay laging nakatuon sa labas. Nagsimula siyang gumawa ng bagay na mas lalo kong ikinabahala. Isang gabi, nakita ko siyang naglagay ng isang maliit na platitong kanin at isang basong tubig sa tabi ng pintuan. Hindi ito para sa amin. Walang nagsasalita tungkol ito. Ngunit nakita rin ito ni Mang Karding. Nakatinginan na lang kami. Ang aming nga mata ay puno nga tanong na hindi namin masabi ng malakas. Para kanino ang alay na iyon? Anong hindi nakikitang panawin ang kanyang pinapakain? Ang kanyang desperasyon na manatili sa lupaing ito na dati inakala kong dahil sa sentimental na halaga ay ngayon nakaroon ng mas madilim na kahulugan. Hindi ito tungkol sa mga alaala ng aming naninuno. Ito ay tungkol sa isang bagay na narito pa rin. Isang bagay na hinihintay niya. Ang gabi na tuluyang nakpabago sa lahat ay nagsimula tulad ng manauna. Ang tanging ilaw namin ay isang maliit na lampara na pinapatakbong gas na nagbibigay buhay sa mga anino sa loob ng aming kubo. Si Marco ay mahinang umuungol sa kanyang pagtulog. Si Mang Karding ay nakaupo sa isang sulok. Nililinis ang kanyang magamit. Ako naman ay nakaupo sa aking papak. Pinagmamasdan ang aking ina. Nakatayo si Inay malapit sa gitnang silid. Ang kanyang likod ay nakaharap sa lampara. Nakatingin na naman siya sa bintana. Ang kanyang anino ay malaki at nangingibabaw sa dingding na gawa sa sawali. Sa una, wala akong napansing kakaiba. Ngunit habang tinititigan ko ang anino, may isang bagay na mali. May isang bagay na hindi tama. Ang anino ay masyadong malaki para sa kanya. Masyadong matangkad. At mayroon itong kakaibang hugis. Kinusot ko ang aking mamata. Iniisip na baka pinaglalaruan lang ako ng aking pagod na isipan. Ngunit hindi. Tumingin ako ulit. At dun, sa gitna ng aking lumalaking takot, nakita ko ito ng malinaw. Hindi lang isa ang anino. Mayroong isa pa. Isang pangalawang anino na tila nakakapit sa likuran ng aking ina. Ito ay mas payat, mas matangkat at ang hugis nito ay hindi kapanipaniwalang baluktot. Ang ulo nito ay nakapatong sa balikat ni Inay na parang isang mapakmahal ngunit nakakapangilabot na yakap mula sa likuran. Ang magabraso nito ay mahahaba at parang magasangang ang patay na puno nakapulupot sa katawan ng aking ina na lamig ang buo kong katawan. Ang aking hininga ay nanatili sa aking magabaga, hindi ako makagalaw. Hindi ito isang ordinaryong anino na nilikha ang dalawang bagay na makapatong. Ang aninong iyon ay may sariling buhay. Nakita ko itong gumalaw. Ang nadaliring anino ay dahan-dahang humaplos sa lik ni Inay, isang kilos na punong pakmamayari. Nang gumalaw si Inay, lumingon siya ng bahagya. At ang karagdagang anino ay gumalaw kasama niya, hindi humihiwalay. Na parabang ito ay isang bahagi na niya, isang parasitikong kadiliman na kumakapit sa kanyang kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at hilahin ang aking ina palayo sa kung anuman ang nakakapit sa kanya. Ngunit ang takot ay parang matanikalang pumulupot sa aking buong katawan. Ang aking mamata ay nanatiling nakapako sa nakakakilabot na tanawin sa dingding. Sa isang iglap, humarap si Inay sa akin. At sa kanyang paharap,
Ang dalawang anino ay naksanip at naging isa na lamang ang normal niyang anino. Ngunit nakita ko ang nakita ko. Hindi iyon guni-guni. Hindi ka pa ba matutulog? Elara, tanong niya. Ang kanyang boses ay tila normal. Ngunit ang kanyang mamata sa ilalim ng liwanag ng lampara ay may kakaibang kislap. Isang kislap na hindi ko pa nakikita dati. Isang kislap na tila may ibang nakatingin mula sa likuran ng maiyon. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at humiga. Naktalukbong ng kumot na parabang kaya nitong itago ako mula sa katotohanan. Sa ilalim ng kumot, sa gitnang nanginginikong katawan, lahat ay naging malinaw. Ang swerte, ang pag-alaga, ang maalay, ang pakapit niya sa lupaing ito. Ang lahat ng ito ay hindi para sa amin. Ito ay para sa anino. Ang aninong iyon at ang bagay sa loop ng kabaong ay isa. Ang aking ina ay hindi lamang nagtatago ng isang sikreto. Siya ay may kasunduan. Isang kasunduan sa isang kadiliman na ngayon ay literal lang nakakapit sa kanyang likuran. Ang halimaw ay wala na lamang sa hukay sa labas. Ito ay nasa loob ng aming tahanan, nakayakap sa taong pinakamamahal at pinakakatiwalaan ko sa buong mundo. At sa kaalamang iyon, naramdaman ko ang isang uri ng takot na mas malalim at mas personal kaysa sa kahit anong naramdaman ko na. Lumipas ang isa pang araw at gabi at ang bawat oras ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aming humihinang pag-asa. Ang kalagayan ni Marco ay hindi nagbabago. Kung mayroon man, mas lalo pa itong lumalala. Ang pamamagang kanyang braso ay nagsimula ng kumalat sa kanyang dibdib at ang madilim na kulay nito ay tila isang aninong kamatayan na unti-unting lumalamon sa kanya. Ang lagnat niya ay hindi bumababa at ang kanyang mapaungol ay punong sakit na hindi namin maintindihan. Ang pakiramdam ng kawalang magawa ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aming mga espiritu. Si Mang Karding ay nakaupo na lamang sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay nakasupsop sa kanyang mapalat. Si Inay Altea ay patuloy sa kanyang mga kakaibang ritual at walang katapusang pagbulong. Ako naman ay nakatitik lamang sa kaibigan naming unti-unting binabawian ng buhay at sa bawat paginga niya ay nararamdaman ko ang bigat ng aming pagkakasala. Sa gitna ng aming desperasyon, isang anino ang muling lumitaw sa aming pintuan. Si Lolo Mateo. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay mas seryoso. Ang kanyang mamata ay naglalaman ng isang desisyon na tila matagal niyang pinag-isipan. Wala nang ibang paraan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. Ang lason na nasa kanyang katawan ay hindi kayang alisin ng ordinaryong dasal o gamot. Kailangan natin ng isang taong nakakaintindi sa mga bagay na hindi nakikita. Sa likod niya, isang figura ang dahan-dahang humakbang mula sa kadiliman ng gabi. Isang matandang babae na nakabalot sa isang madilim na kasuotan. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, mahaba at magulo na tinatakpan ang kalahati nga niyang mukha. Ang isang mata niya ay normal, ngunit ang isa ay natatakpan ng isang makapal na ulap na parang isang puting perlas na walang buhay. Siya si Lola Crescentia, ang babaeng kinatatakutan at iniwasan sa aming baryo. Ang babaeng binansagan nilang mangkukulam. At ang mas malala pa, isang aswang. Siya ang tutulong sa atin, sabi ni Lolo Mateo, na parabang sinasagot ang hindi masambit na tanong sa aming maisipan. Ang pagdating niya ay nagdalang ng isang bagong uri ng kabasalop ng kubo. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Si Mang Karding ay napatayo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalinlangan at takot. Si Inay Altea sa kabilang banda ay napaatras at sa kanyang mamata ay nakita ko hindi lang takot, kundi pakilala. Pumasok si Lola Crescentia nang hindi nagpapaalam. Hindi niya kami tiningnan. Ang kanyang atensyon ay agad na napunta kay Marco. Lumuhod siya sa tabi nito, hindi man lang nandidiri sa kalagayan ng binata. Ang kanyang pag-inspeksyon ay kakaiba. Hindi niya hinawakan si Marco. Sa halip, inilapit niya ang kanyang mukha sa braso nito at dahan-dahang inamoy na parang isang hayop na sinusuri ang kanyang biktima. Tumayo siya at umiling. Isang makapangyarihang nilalang ang kumapit sa kanya. Sabi niya, ang kanyang boses ay paos at garalgal na parang matagal nang hindi ginagamit. Ang lupaing ito ay may matagalang utang at ang binatang ito ang ginagamit na pambayad. Ang kanyang nasalita ay tumagos sa aming nga puso na parang matutulis na punyal. Magagawa niyo po ba siyang gamutin? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon at ang kanyang isang matang normal ay tila tumagos sa aking kaluluwa. Susubukan ko siyang linisin. Ngunit ang lugar na ito ang may sakit. Kailangan nating isara ang pinto na inyong binuksan. Nagsimula siyang maghanda. Mula sa isang bayong na dala niya, inilabas niya
ang nga kagamitang mas lalong napatindik ng mabalahibo. 3 kandilang itim, isang mangkok na puno ng tubig alat, matuyong dahon na may matapang at hindi pamilyar na amoy, at isang maliit na kutsilyo na gawa sa isang itim at kumikinang na bato. Inayos niya ang maitim na kandila sa paligid ni Marco. Bumubuo nga isang tatsulok. Umupo kayo sa sulok at huwag kayong gagalaw. Utos niya. Huwag kayong magsasalita. Huwag kayong magdarasal ng dasal na alam ninyo. At kahit anong mangyari, kahit anong makita ninyo, huwag na huwag ninyong tititigan ang mamata ng binatang yan kapak nakmulat siya. Sinindihan niya ang makandila. Ang apoy nito ay hindi normal. Ito ay nagliliyap na may kasamang berdeng kulay sa dulo. Nagsimula ang ritual. Si Lola Crescentia ay pumikit at nagsimulang bumikas ng gasalita sa isang lengguaheng hindi ko pa naririnig kailanman. Hindi ito Tagalog, hindi ito Espanyol. Ito ay isang wika na mas matanda pa, puno nga tuno, nagaralgal at mahirap bikasin. Ang kanyang pakawit ay nagsimula bilang isang mahinang ungo, ngunit unti-unti itong lumakas, pinupuno ang bawat sulok ng aming kubo. Kasabay ngang paglakas ng kanyang tinik, naramdaman namin ang pagbabago sa paligid. Ang apoy ng lampara ay nagsimulang sumayaw ng marahas, na parabang hinihipan ng isang malakas na hangin kahit na walang hanging pumapasok. Ang nga anino sa dingding ay humaba at kumilos na parang mabuhay na nilalang. Sa labas, ang dating tahimik na gabi ay biglang napuno ng malakas na ugong na hangin na parang isang hayop na nagagalit. Ang lupa sa ilalim ng aming sahig na kawayan ay nagsimulang manginik ng bahagya. Si Marco, na kanina'y halos hindi humihinga, ay nagsimulang umungol ng malakas. Isang ungol na hindi sa kanya, isang tunok na malalim at punong galit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay. Lalo pang lumakas ang pag-awit ni Lola Crescentia. Ang kanyang muka ay puno konsentrasyon. Itinaas niya ang kanyang nga kamay sa ibabaw ni Marco. At dun, sa gitna ngang naglalarong liwanag at anino, nakita ko ito, isang detalye na nagpatigil sa paktibok na aking puso. Ang kanyang makuko, kanina lang, ang nga ito, ay normal na kukong isang matanda. Ngunit ngayon, sa bawat pagbigkas niyang isang salitang masakit sa tainga, ang nga ito ay tila humahaba, dahan-dahan, ngunit sigurado. Ang nga ito ay kumukurba at tumutulis. Ang kanilang kulay ay nagiging mas madilim hanggang sa ang nga ito ay naging parang magalamay na gawa sa itim na salamin. Hindi ito guni-guni. Ang pagbabago ay totoo at nakakakilabot. Sa kasukdulan ng ritual, biglang iminulat ni Marco ang kanyang gamata. Ngunit hindi na ito ang gamatan ng aming kaibigan. Ang nga ito ay ganap na itim. Walang puti, walang iris. 2 butas patungo sa isang walang katapusang kadiliman. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang boses na hindi sa kanya. Layuan, ninyo, ako. Ang boses ay dobla. Isang halong boses ni Marco at ng isang malalim at masamang tinik. Kasabay niyang sigaw na iyon, biglang bumaluktot ang katawan ni Marco na parabang may isang hindi nakikitang puwersa na bumabasak sa kanyang mabuto. Si Lola Crescentia ay sumigaw din. Isang sigaw na nakipaksabayan sa ungol ngangin. Ibinaksak niya ang kanyang nga kamay na ngayon ay may mahabang itim na kuko sa dibdib ni Marco. Ngunit ang kilos ay hindi parang isang pagpapalayas. Ito ay parang isang pagpapakalma, isang pag-aari, na parabang hindi niya itinataboy ang demonyo, kundi kinakausap ito, pinapatahimik na parang isang alagang hayop. Bigla, lahat ay huminto. Ang katawan ni Marco ay bumagsak pabalik sa banik. Ang kanyang nga mata ay muling pumikit. Ang hangin sa labas ay tumahimik. Ang apoy ng lampara ay naging normal. Si Lola Crescentia ay napaluhod, humihingal na parang galing sa isang matinding pagod. Tiningnan ko ang kanyang nakamay. Ang kanyang kuko ay normal na ulit. Natapos na, sabi niya. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Napatahimik ko na ang espiritu sa loop niya. Ngunit hindi ito nawala. Nagtatago lamang ito sa kaibuturan. Naghihintay, nagpapalakas. Kailangan ninyong mag-ingat. Mas malakas na ito ngayon kaysa dati. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang gamit at naglakad palabas ng kubo nang hindi na lumingon pa. Naiwan kaming tulala. Mas lito at mas takot kaysa dati. Ang ritual ay hindi nagdalang ang lunas. Nagdala itong isang mas malalim na katakutan. Ang imang mahabang itim na kuko ni Lola Crescentia ay nakatatak na sa aking isipan. Ang babaeng dapat sana ay maglilitas sa amin. Pakiramdam ko ay siya pa ang nagbigay ng paanyaya sa halimaw na manatili. Ang umaga pagkatapos ng ritual ay dumating na may kasamang isang huwad at nakakakilabot na kapayapaan. Si Marco ay huminto na sa kanyang pangingisay at pag-ungol. Ang lagnat niya ay tila bumaba
at ang matinding pamamaga ng kanyang braso ay bahagyang humupa. Ngunit hindi ito isang pagaling. Ito ay isang katahimikan na mas masaho pa. Siya ay nakahiga na parang isang basyong sisidlan. Ang kanyang nga mata ay nakabukas ngunit walang nakikita. Ang kanyang pahinga ay mababaw na halos hindi na maramdaman. Ang buhay ay naroon pa, ngunit ang tao sa loob ay tila nawala na. Ang lunas ni Lola Crescentia ay hindi naktaboy sa kadiliman. Tila ibinaon lamang niya ito ng mas malalim sa kaluluwa ni Marco, kung saan ito'y tahimik na nagpapalakas. Ang aking hinala sa mata ng babay ay lumago na parang isang lason sa aking isipan. Ang imahe ng kanyang humahabang mga kuko ay hindi na isang tanong kung ito'y totoo o hindi. Ito'y naging isang katotohanang pilit kong winawaksi. At ang aking ina, siya ay tahimik din. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi katahimikan ng isang nagluluksa. Ito'y katahimikan ng isang naghihintay, isang nag-abang. Ang pag-alala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang tensyon, isang pagbabantay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Si Mang Karding ang unang nakapansin. Lumabas siyang kubo pang kumuha ng tubig at marahil upang makalanghap ng sariwang hangin. Malayo sa mabigat na atmosfera sa loob. Ilang sandali lamang ang lumipas nang marinig namin ang isang sigaw. Isang sigaw na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong pagkagimba. Diyos ko, halikayo, tignan ninyo ito. Agad kaming nagtakbuhan palabas. Ang aming nga puso ay sabay-sabay na kumabog sa takot. Ang aming mamatay agad. Nanapa ko sa lugar kung saan namin ibinaon ang kabaong. Ang aming pinakamasamang bangungot ay nakatoto, ngunit sa isang paraang mas malala pa kaysa sa aming naisip. Ang lupa ay muling nahukay, mas marahas at mas malawak kaysa sa ginawa ni Marco. Ang hukay ay nakanganga na parang isang sugat sa lupa, at sa tabi nito, nakahandusay ang itim na kabaong. Ngunit ngayon, ang takip nito ay nakabukas. Wasak. Tila ba pinwersa ito mula sa loop nang may isang hindi kapani-paniwalang lakas. At ang loop nito, walang laman. Blanko, maliban sa mga malalalim na kalmot sa loop ng kahoy. Mga marka ng isang matagal at desperadong pagpupumiglas. Ang kabaong ay wala ng ibang nilalaman. Walang buto, walang bangkay. Walang kahit anong bakas ang kung sinuman o anuman ang dating nakakulong dun. Ang halimaw ay malaya na. Hindi na ito isang espiritong bumubulong sa hangin o isang kamay na humahablot mula sa siwang. Ito ay nasa labas na. Naglalakad sa aming mundo. At walang sinuman ang nakakaalam kung anong anyo ang taglay nito. Hindi maari. Humagulgol si Inay Altea, ngunit ang kanyang pag-iyak ay kakaiba. Hindi ito pag-iyak ng isang biktima. Ito ay pag-iyak ng isang taong nabigo ang plano. Isang taong natatakot sa kahinatnan ng isang bagay na kanyang pinakawalan. Dito na ako sumabog. Ang lahat ng takot, pagdududa at kalituhan sa mga nagdaang araw ay nagsama-sama at naging isang sigaw ng desperasyon. Hinarap ko si Lolo Mateo na nakatayo ron. Ang kanyang muka ay parang isang blangkong pader. Lolo, ano po ba talaga ito? Sigaw ko. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mamata. Sino ang nasa loob ng kabaong na yan? Anong nilalang yon? At bakit? Bakit parang alam ni Inay ang lahat na ito? Sagutin ninyo ako. Si Mang Karding ay napatingin din sa matanda. Ang kanyang mukha ay naghahanap din kasagutan. Bumuntong hininga si Lolo Mateo. Isang tunok na punong bigat ng 100 taon. Tumingin siya sa wasak na kabaong. Pagkatapos ay sa tulalang si Marco. At sa huli, sa aking ina na nakayuko sa kahihiyan at takot. Ang malihim, simula niya, ay parang masakit. Habang matagal mong itinatago, mas lalo itong lumalala. Hanggang sa kainin nito ang lahat. Humakbang siya palapit sa akin. Panahon na para malaman mo ang katotohanan, Elara. Ang bigat ng dugong nananalaytay sa iyong maugat. Umupo siya sa isang nabuwal na troso. At sa ilalim ng umagang araw na tila walang pakialam sa aming lagim, isinalaysay niya ang kwentong matagal nang dapat ibinaon sa limot. Ang nilalang na nakakulong sa kabaong na iyon ay hindi isang estranghero, sabi niya. Siya ay bahagi ng ating pamilya. Ang pangalan niya ay Amaranta. Ang pangalan ay tila dayuhan sa aking pandinig. Ngunit nahatid itong isang kakaibang kilabot. Siya ay kapatid ng lola sa tuhod ng iyong ina. Noong kanyang kabataan, si Amaranta ang sinasabing pinakamagandang dilag sa buong nayon. Ang kanyang puso ay kasing ganda ng kanyang mukha, puno ang kabaitan at pagmamahal. Ngunit ang pusong iyon ang siya ring naging dahilan ng kanyang pagbaksak. Isinalaysay niya kung paano umibig ng lubos si Amaranta sa isang mangangalakal mula sa siyudad. Ibinigay niya ang lahat dito, ang kanyang tiwala, ang kanyang puri, ang kanyang kapangarap. Ngunit ang lalaki ay isa lamang manloloko. Matapos makuha ang gusto, iniwan niya si Amaranta.
buntis at pinagtatawanan ng buong baryo. Ang sakit ng pagtataksil ay sumira sa kanya. Patuloy ni Lolo Mateo. Ang kanyang pagmamahal ay naging put. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang walang katapusang galit. Hindi na siya nakdasal sa Diyos para sa katarungan. Sa halip, sa isang gabing madilim at walang buwan, pumasok siya sa pinakamadilim na bahagi ng gubat at tumawak sa mga nilalang na hindi dapat tawagin. Dito, nanginginig ang boses ng matanda. May isang sinaunang espiritu ang sumagot sa kanya. Isang nilalang na uhaw sa buhay. Ipinagpalit ni Amaranta ang kanyang kaluluwa at ang kaluluwa ng sanggol sa kanyang sinapupunan para sa kapangyarihan. Kapangyarihan upang magiganti at isang buhay na walang hanggan. Sa gabing iyon namatay si Amaranta, ang babae, at isinilang ang aswang. Ang salitang aswang ay parang isang bombang sumabog sa gitna namin. Nagsimula ang kanyang paghaharing lagim. Sabi ni Lolo Mateo, ang hayop sa bukit ay natatakpuang tuyo at walang dugo. Ang bata ay nagsimulang maglaho. Ang dating kabaitan sa kanyang mamata ay napalitan ng isang pulang apoy ng pagkagutom. Siya ay naging isang salot. Ikinuwento ni Lolo Mateo kung paano siya, bilang isang binatilyo pa lamang noon, kasama ang aking lolo sa tuhod at ang iba pang matatapang na lalaki sa baryo, ay nakpasyang wakasan ang kanyang kasamaan. Hinabol namin siya. Nakipaglaban kami. Ngunit siya ay napakalakas. Hindi siya tinatablan ng ordinaryong nga sandata. Hindi namin siya mapatay. Kaya't gumawa sila ng isang plano. Ipinagawa nila ang itim na kabaw mula sa kahoy ng 100 taong punong balete na tinamaan ng kitlat. Ang maukit dito ay mga sinaunang simbolo ng pagkakulong, mga dasal na binaliktad upang maging isang walang hanggang selda. Sa isang madugong gabi, nagtagumpay silang dakpin siya. Ikinulong namin siya sa loop buhay. Sabi ni Lolo Mateo, ang kanyang nga mata ay nakatingin sa malayo na parabang muling nakikita ang eksena at inilibing namin siya sa lupang ito, ang lupang dati niyang tahanan. Sa pag-asang ang lupa na nagbigay sa kanya ng buhay ay siya ring magiging kanyang walang hanggang bilangguan. Matapos ang kanyang mahabang salaysay, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa amin. Ang buong kasaysayan ng aming pamilya, ang lupaing ito ay nabuksan sa aming harapan at kasama nito ang pinakamasakit na katotohanan. Tumingin si Lolo Mateo nang may habag sa aking ina. At si Althea, ang iyong ina, alam niya ang lahat ng ito. Ang masalitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang halimaw. Ang kwento ay ipinasa sa kanya ng kanyang ina at ng ina ng kanyang ina. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kwento ay hindi na naging isang babala. Ito'y naging isang bulong, isang lihim na pangako ng kapangyarihan, isang pamana ng swerte na naghihintay lamang na muling gisingin. Tumingin ako sa aking ina. Hindi na siya umiyak. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ngunit sa likod nito nakita ko ang isang kislap ng katotohanan sa sinabi ni Lolo Mateo. Ang aking mundo ay gumuho. Ang halimaw ay may pangalan. At ang pangalang iyon ay nakaunay sa aking dugo. Ang manggagamot na aming pinagkatiwalaan ay isang huwad. At ang aking ina, ang taong dapat sana ipoprotekta sa akin, ay ang siyang may hawang susi sa selda ng demonyo. Ang kalaban ay wala sa labas. Ito ay nasa loob ng aming pamilya. At sa pakaalam na iyon, naintindihan ko na ang bangungot ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang katotohanang ibinagsak ni Lolo Mateo sa aming harapan ay mas mabigat pa kaysa sa isang bundok. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang halimaw ay may pangalan, Amaranta. At ang pangalang iyon ay nakongnay sa amin sa pamamagitan ng dugo. Tumingin ako sa aking ina, si Inay Althea, na nakayuko at umiyak. Ngunit ang kanyang ngaluha ay hindi nanakdulot ng awa sa akin, kundi isang malamig na pader ng pagtataksil. Siya ang may kasalanan. Alam niya. Hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Sa gitna aming pagluluksa sa katotohanan, isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na kasing lamig ng kamatayan. Si Amaranta ay malaya na. Isang espiritu na walang katawan. Ngunit ang mga espiritu ay nangangailangan ng sisidlan. At doon sa loob ng aming kubo ay may isang perpektong sisidlan, si Marco. Isang katawang walang kaluluwa. Isang lalagyan na nilinis at inihanda ng ritual ni Lola Crescentia o sino man talagang nilalang iyon. Ang aking nga mata ay nanlaki sa katotohanan ng iyon. Ang katahimikan ni Marco ay hindi katahimikan ng isang may sakit. Ito ang katahimikan ng isang sisidlang nahihintay na mapuno. Kasabay ng aking realisasyon, ang kalangitan ay nagsimulang dumilim. Hindi dahil sa paglubog na araw, kundi dahil sa pagdating ng isang malakas na unos. Ang maulap ay nagtipon na parang isang hukbo ng kadiliman.
at ang unang pata ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Tumingin si Lolo Mateo sa akin at sa kanyang nga mata, nakita ko na alam din niya ang nasa isip ko. May kinuha siya mula sa kanyang baywang. Isang lumang punyal. Ang puluhan nito ay gawa sa buto at ang talim nito, kahit na medyo kinakalawang na, ay may mga kakaibang simbolo na nakaukit. Ito, sabi niya, iniabot sa akin ang punyal. Ito lamang ang sanatang nakasugat sa kanya noon. Hindi ito pumapatay ang laman. Elara, ang sinasaktan nito ay ang espiritu. Bago pa man ako makapapasalamat, isang malakas na kulok ang yumanik sa aming kubo. At sa isang iglap, napansin namin, wala na si Marco sa kanyang higaan. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking likuran. Hindi siya naglalakad, gumagapang siya. Nakita ko ang nga basang bakas ng putik na papalabas ng pinto. Huwag, Elara, hayaan mo na siya. Sigaw ni inay. Sinusubukang pigilan ako, ngunit hindi ko siya pinansin. Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal at tumakbo palabas. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, ang mundo sa labas ay isang kaguluhan. Ang hangin ay sumisipol na parang isang demonyo. Ang ulan ay malakas at malamig na humahampas sa aking muka at nagpapalabo sa aking paningin. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay nagpapakita na isang mundong gumagalaw na mga anino. Ang lupa ay naging putikan at bawat hakbang ko ay mabigat. Hinanap ko siya sa dilim. Ang aking tanging gabay ay mabakas na unti-unting binubura ng ulan. At narinig ko ito, isang tunok na nangingibabaw sa ingayng bagyo. Ang takot na pakputang ng isang manok. Sinundan ko ang tunok na nagdala sa akin sa likod ng isang malit na kulungan ng manok na pagaringa, isang kapitbahay. At doon, sa isang iglap ng kidlat, nakita ko siya. Ang eksena ay isang larawan mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Si Marco ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang magalaw ay hindi nasataw. Ito'y putol-putol at parang sa isang sirang manika. Ang kanyang likod ay nakayuko at hawak niya sa kanyang nakamay ang isang buhay na manok na desperadong nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay nakatinggala sa kalangitan. Ang bibig ay nakabukas ng napakalawak. Mas malawak kaysa sa normal na kayangang isang tao. Isang ngisi na punong kasamaan ang nakaguhit sa kanyang malabi. Ang mamata niya ay hindi na itim. Ang ito'y nakbabaga na parang dalawang pulang baga sa dilim. Marco, sigaw ko. Ang aking boses ay halos malunod sa ingayng ulan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Ang kanyang ulo ay umikot sa isang paraang hindi natura na may kasamang tunok na paglagutok ng buto. At nang tumingin siya sa akin, hindi na si Marco ang nakita ko. Aba, sabi ng isang boses mula sa bibig ni Marco, ngunit hindi ito ang boses niya. Ito ay isang boses na luma, paos at punong ang panunuya. Isang boses ng babay. Ang aking malit na kadugo ay nakaroon ng lakas ng loop na sumunod. Kamusta ka na, Apo? Lumakat siya patayo. Ang manok ay binitiwan niya at iniwang nahihingalo sa putikan. Ang kanyang ngagalaw ay puno ng isang kakaibang biyaya. Isang biyaya ng isang mandaragit. Hindi ikaw si Marco. Isinagot ko. Itinaas ang punya. Labasan mo siya. Amaranta. Tumawa siya. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Bakit ko naman gagawin yon? Ang katawang ito ay maganda. Bata. Malakas. At gutom na ako. Elara. 100 taon ng pagkagutom. Labanan mo siya, Marco. Alam kong nariyan ka pa. Sigaw ko. Isang desperadong pagtatangka na abutin ang aking kaibigan. Ngumisi si Amaranta. Ang kaibigan mo ay natutulog na. Isang mahimbing na pakakatulog sa isang madilim na sulok ng kanyang sariling isipan. Ako na ang may-ari ngayon. Sa isang iglap sumugot siya. Ang kanyang bilis ay hindi ka panipaniwala. Hindi ako nakaiwas. Isang malakas na suntok ang tumama sa aking dibdib at ako'y tumilapon sa putikan. Bago pa man ako makabangon, siya ay nasa ibabaw ko na. Ang bigat niya ay parang isang malaking bato. Ang lakas niya ay hindi makataw. Ang kanyang makamay ay hinawakan ang aking mabraso at ibinaon sa putik. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang amoy kanyang hininga ay amoy nga nabubulok na lupa at dugo. Ang dugo mo, bulong niya. Ang kanyang pulang nga mata ay tinititigan ako. Naamoy ko. Pareho tayo ng dugo. Mainit, masarap. Huwag ka nang lumaban pa. Maging bahagi ka na lang sa akin. Hindi kailanman. Sigaw ko. At sa lahat ng natitira kong lakas, sinipa ko siya sa tiyan. Napaatras siya ng bahagya. Sapat na para makawala ako. Nagpagulong-gulong kami sa putikan. Isang desperadong labanan sa ilalim ng naklangit na kalangitan. Bawat kidlat ay nagpapakita ng maeksena ng aming pakbubuno. Siya ay mas malakas, mas mabilis. Bawat atake niya ay may
kasamang pagnanais na pumatay. Ngunit ako ay may isang bagay na wala siya. Desperasyon at pagmamahal para sa taong gusto kong iligtas. Itinulak niya ako laban sa pader ng kulungan ng manok. Ang kahoy ay bumaon sa aking likod. Hinawakan niya ang aking lik. Ang kanyang nga daliri ay nagsimulang humigpit. Nagsimulang manlabo ang aking paningit. Dito nagtatapos ang iyong katapangan. Munting daga, sabi niya. Sa gitna ng aking papawala ng malay, nakita ko ito, ang kanyang braso. Ang braso na may itim at namamagaparing markang kagat. Ang pintuan, ang sugat na siyang naging daan para makapasok siya. Marahil, ito rin ang daan palabas. Sa huling onsa ng aking lakas, itinaas ko ang aking kamay na may hawak na punyal. Hindi ko inatake ang kanyang lik o dibdib. Sa isang mabilis at desperadong kilos, isinaksak ko ang lumang punyal ng buong lalim sa mismong gitna ng itim na marka ng kagat sa kanyang braso. Ang epekto ay agaran at marahas. Isang sigaw na hindi sa tao at hindi sa hayop ang kumawala mula sa bibig ni Marco. Isang sigaw na puno na sakit ng 1,000 taon. Isang sigaw na mas malakas pa kaysa sa kulok. Itim na usok ang biglang bumulwak mula sa sugat na may kasamang amoy ng nasusunog na asupre. Ang katawan ni Marco ay nangisay na husto. Binaluktot sa mga anggulong imposible. Ang mapulang mata niya ay pumuti at isang itim na likido ang umagos mula sa kanyang bibig. Binitiwan niya ako at napahandusay siya sa putikan. Patuloy ang kanyang marahas na pangingisay. Pagkatapos, katahimikan. Huminto ang pangingisay. Ang itim na usok ay naglaho sa hangin. Dahan-dahan, gumapang ako palapit sa kanya. Ang pulang apoy sa kanyang mamatay wala na. Ang masamang ngisi ay napalitan ng isang ekspresyon ng pakalito at sakit. Ang katawan na nakahandusay sa putik ay hindi na sa isang halimaw. Ito'y muling naging si Marco. Lara, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Ano? Anong nangyari? Ang sakit. At pagkatapos ay nawalan siyang malay. Lumuhot ako sa putikan. Sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan. Hawak ang punyal na puno ng itim na dugo. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa manangyari. Nailigtas ko si Marco. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi pa ito tapos. Nagapi ko ang sisidlan, ngunit ang espiritu ni Amaranta ay malaya pa rin. At ngayon, alam na niya kung sino ako. At alam niyang mayroon akong sandata na kayang manakit sa kanya. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang pagbabalik sa kubo ay isang mabagal at mahirap na paglalakbay sa gitnang humihinang bagyo. Bawat hakbang sa makapal na putikan ay parang isang pagsubok. Si Marco na walang malay ay napakabigat sa aming mabalikat ni Mang Karding na sinalubong ako sa labas dala ng pag-alala. Ang bawat pakulok sa malayo ay parang isang paalala laban na katatapos lamang at ang bawat patak na ulan na tumutulo mula sa mga dahon ay parang mga luhang nagluluksa para sa aming nawalang kawalang malay. Pagpasok namin sa pinto, basang-basa at punong putik. Ang unang bumungat sa amin ay ang mukha ni Inay Altea. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi ng kesonet, kundi ng purong pagkagimbal. Ang kanyang mata ay hindi nakatingin sa sugatang si Marco, kundi sa punyal na hawak-hawak ko pa rin isang punyal na nabahiran ng itim at masamang dugo. Anong ginawa mo? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang boses ay isang halong takot at paratang. Anong ginawa mo sa kanya? Ang tanong na iyon ang siyang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang pakpipigil sa akin. Ang pagod, takot, at ang bigat ng katotohanang natuklasan ko ay nagsama-sama at naging isang nag-aapoy na galit. Ako? Anong ginawa ko? Sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Ang tanong, Inay, ay ano ang ginawa ninyo? Bakit ninyo hinayaan ang lahat ng ito? Bakit? Hinagis ko ang punyal sa sahig. Ang tunog o pagbagsak nito sa kawayan ay parang isang hatol. Alam ninyo ang lahat. Alam ninyo ang tungkol kay Amaranta. Alam ninyo kung ano ang nasa loob ng kabaw na iyon. Ngunit wala kayong sinabi. Hinayaan ninyong mapahamak si Marco. Hinayaan ninyo kaming mabuhay sa kasinungalingan. Ang aking masalita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Napahagulgol si Inay Altea. Hindi na isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at desperadong pagtangis. Napaluhot siya sa sahig. Ang kanyang makamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Ulit ko. Ang bawat salita ay puno ng pait. Hindi ko kailangan ng patawad ninyo. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Bakit, Inay? Para saan ang lahat ng ito? Ang bahay? Ang swerte? Dito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang nga kamay. Ang kanyang mukha ay basang-basang luha.
Ngunit ang kanyang nga mata ay may bagong ekspresyon, isang ekspresyon ng isang taong wala nang itatago pa. Ang hirap simula niya. Ang kanyang boses ay basak. Hindi mo alam, Elara, kung gaano kahirap ang buhay na pinagdaanan natin. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para lang may makain. Nakita kitang lumaki na maraming pinapangarap. Nga pangarap na alam kong hindi ko kayang ibigay. Tumayo siya. Ang kanyang nga binti ay nanginginig. Nang namatay ang lola mo, iniwan niya sa akin ang isang lumang baul. Sa loob nito ay hindi maalahas o pera, kundi malumang kasulatan, matagubilin, makuwento tungkol kay Amaranta at tungkol sa isang kasunduan. Kasunduan? Tanong ko. Ang aking galit ay unti-unting napapalitan ng isang lumalamin na takot. Isang kasunduan na ginawang ating maninuno. Sabi niya, kapalit ng kasaganaan at proteksyon, ang ating pamilya ay tinalaga bilang kanyang nga tagapag-alaga. Tayo ang magbabantay sa kanyang pagtulok, ngunit ang kasunduan ay may kapalit. Kailangan siyang alagaan, kailangan siyang bigyan ng isang tahanan. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng ginagawa naming bahay. Ang bahay na ito, Elara, hindi lang ito isang pangarap. Ito ay isang ritual, isang altar. Ang bawat haliging itinayo ay isang panawagan sa kanya. Ang bawat pakong ibinaon ay isang salyo sa ating kasunduan. Ang pahukay sa kanya ay ang huling hakbang upang lubusan siyang magising at maibalik ang kanyang lakas. Ang bawat salita niya ay parang isang pirasong lason na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Ang aming pangarap, ang aming pag-asa, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang entablado para sa pagbabalik ng isang halimaw. Kaya pala, bulong ko, kaya pala ayaw na ayaw ninyong umalis sa lupaing ito. Hindi dahil sa alaala, kundi dahil sa pangako. Ginawa ko ito para sayo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay punong desperasyon. Gusto ko lang na makaroon ka ng magandang buhay. Isang buhay na hindi mo mararanasan ang hirap na dinanas ko. Isang magandang buhay na babayaran ng dugo ang ibang tao. Isinagot ko. Tingnan ninyo si Marco. Halos mamatay siya. Iyan ba ang magandang buhay na sinasabi ninyo? Hindi ko ginusto na may masaktan. Akala ko sapat na mga alay ang madasal. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Ang kanyang pagtatanggol ay lalo lamang nagpagalit sa akin. Hindi ninyo inakala? O ayaw ninyo lang isipin dahil nabubulag na kayo sa kasakiman? Hindi mo naintindihan. Kung gayon, ipaintindi ninyo sa akin. Hamon ko. Ipaliwanag ninyo kung bakit kayo nakakaganyan. Kung bakit may nakita akong itim na anino na nakakapit sa inyo. Sa pagbanggit ko ngang anino, isang bagong uring takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang takot na mas malalim at mas personal. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawi ang kwelyo ng kanyang damit. Ipinapakita ang kanyang balikat. At doon, nakita namin ito. Si Mang Karding ay napasinghap. Ako naman ay napaatras. Sa kanyang balat may isang itim na marka. Hindi ito isang nunal o peklat. Ito ay isang bahagi ng kanyang balat na tila patay, kulay itim na parang uling, at mula sa gitna nito ay may maninipis na ugat na itim na gumagapang palabas na parang isang gagambang dahan-dahang sinasakop ang kanyang buong pagkatao. Ito ang kapalit, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong kang paksuko. Sa bawat hiling na ibinibigay niya, kumukuha siya ng isang piraso ng aking kaluluwa. Unti-unti niya akong ginagawang katulad niya. Ang eksena ay napakasuklam. Ngunit may isang bagay na mas malala pa pala ang naghihintay sa akin. Isang katotohanan na siyang tuluyang dudurok sa akin. Tumingin siya sa aking nga mata. Ang kanyang sariling nga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at takot. Ngunit hindi na ako sapat para sa kanya. Elara, bulong niya. Ang aking katawan ay matanda na mahina na. Si Amaranta ay isang makapangyarihang nilalang. Kailangan niya ng isang bagong sisidlan. Isang sisidlan na bata. Malakas. At naktatagling ang kanyang sariling dugo. Ang aking paghinga ay tumigil. Ang aking puso ay tila huminto sa paktibok. Naintindihan ko na. Bago pa man niya sabihin, alam ko na. Hindi ako ang tunay niyang pakay. Anak, sabi niya. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarok sa aking puso. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako tinulungan. Ikaw ang kanyang hinihintay. Ikaw ang magiging susunod niyang sisidlan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit sa aking puso ay naglaho at napalitan ng isang uri ng takot na walang hanggan. Ang aking sariling ina, sa kanyang desperadong paknanais na bigyan akong magandang buhay, ay ipinakanulo ako sa isang demonyo. Inihanda niya ako hindi para sa magandang kinabukasan, kundi para maging isang alay. Tumingin ako sa aking makamay, sa aking mabraso. Ang aking sariling katawan ay biglang naging dayuhan sa akin. Isang kulungan, isang premyo.
Ang laban ay hindi na lamang para iligtas ang aming nayon o ang aming nga kaibigan. Ang laban ngayon ay para sa aking sariling kaluluwa. At ang taong nagtulak sa akin sa bingit ng kapahamakang ito ay ang siya mismong nagbigay sa akin ng buhay. Ang nga salitang aking ina ay parang isang malakas na alon na bumasak sa natitirang tibay ng aking pagkatao. Ako ang susunod na sisidlan. Ako ang alay. Ang katotohanan iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sugat, mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Kami ni Inay Althea ay nakatitik lamang sa isa't isa sa gitna ng isang katahimikang puno nga nasirang pangako at walang katapusang pagsisisi. Sina Lolo Mateo at Mang Karding ay nakatayo sa gilid, nga tahimik na saksi sa pagguho ng aming pamilya. Sa gitna ng mabigat na sandaling iyon, isang mabagal at nanunuyang palakpak ang bumasak sa katahimikan. Napakagandang drama. Lahat kami ay napalingon sa pintuan. Doon, nakatayo si Lola Crescentia. Ngunit hindi na siya ang matandang babae na humingi ng tulong o nag-aalok ng pekeng lunas. Ang kanyang paktayo ay punong kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay may isang ngisi na hindi nababagay sa isang matanda. Isang ngising punong pananagumpay at sinaunang kasamaan. Talagang kahanga-hanga. Patuloy niya. Bawat salita ay isang patang lason. Ang pagmamahal ng isang ina. Kayang ipakanulo ang sariling anak para sa kapiraso nga saganaan. Ganyan nga kayong mamortal. Mahihina at sakim. Lola Crescentia, naguguluhang tanong ni Mang Karding. Tumawa siya. Isang tawang garalgal at nakakakilabot. Si Crescentia. Ang matandang manggagamot. Matagal nang natutulog ang kanyang kaluluwa. 100 taon akong nahintay sa katawan ng iba't ibang mahihinang nilalang. Nakmamasit, nakabang, at ang pagdating ninyo sa lupaing ito, ito na ang hudiyat na hinihintay ko. Tumingin siya kay Inay Althea. Ang kanyang nga mata ay puno ng paggamak. At ikaw, Althea, ang pinakahangal sa lahat. Akala mo ba swert ang ibinigay ko sa iyo? Ibinigay ko sa iyo ang sapat na lubid para biktihin mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. At ginawa mo nga. Ang katotohanan ay sumabok sa aming harapan na parang isang kidlat. Ang manggagamot at ang demonyo ay iisa. Siya si Amaranta. Ngayon, sabi niya, ang kanyang tingin ay tuluyan ng napako sa akin. Ang kanyang nga mata ay nagsimulang mag-apoy na parang 2 pulang baga. Tapos na ang paghihinte. Oras na para kunin ang nararapat sa akin. Oras na para sa isang bagong sisidlan. Sa pagbigkas niyang masalitang iyon, nagsimula ang kanyang pagbabago. Ang kanyang balat na kulubot ay nagsimulang bumanat at tumutok. Ang kanyang likod ay binaluktot at tumuwid, na nakpataas sa kanya ng ilang pulgada. Ang kanyang buhok na puti ay tila naging mas madilim at mas magulo. Ang kanyang puting mata ay naging ganap na pula, nakaparehong isa. Ang kanyang makuko sa kamay at paa ay humaba at tumulis, naging maitim na galamay, at ang kanyang bibig ay bumuka. Ipinapakita ang isang hilera ng mangiping matutulis na parang napating, at mula rito ay lumabas ang isang mahaba at may 2 dulo na dila. Hindi na siya si Lola Crescentia. Hindi na rin siya basta isang aswang na nagtatago. Sa aming harapan nakatayo ang purong anyo ng isang bangungot. Walang makatakas. Sabi niya, ang kanyang boses ay isa ng halimaw. Sumugot siya. Ang kanyang bilis ay parang isang anino na gumagalaw. Ang una niyang inatake ay si Mang Karding na pinakamalapit sa kanya. Ngunit si Mang Karding, sa kabilang takot, ay mabilis na nakakuhang isang upuang kahoy at ginamit itong panangga. Ang makuko ni Amaranta ay bumaon sa kahoy na nagbigay sa amin ng ilang segundong pagkakataon. Sa hukay, nasigaw ni Lolo Mateo. Ang lupa, ang kanyang kulungan. Kailangan natin siyang may balik dun. Nagsimula ang isang despradong labanan sa ngang maliit na kubo. Si Amaranta ay parang isang ipo-ipong kamatayan. Ang kanyang nakuko ay humahawi sa hangin. Si Mang Karding ay buwang tapang na sumasangga. Ginagamit ang lahat ng bagay na kanyang mahawakan, upuan, mesa, mapiraso ng kahoy. Si Lolo Mateo ay bumubikas ng mga sinaunang dasal sa Latin. At bawat salita ay tila isang maliit na tinik na nagpapabagal kay Amaranta. Ako naman, hawak ang punyal na bigay niya, ay sumusugot kapag may pagkakataon. Sinusubukang saksakin ang anumang bahagi ng kanyang katawan na maabot ko. Bawat tamangang punyal ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Umusok ang kanyang balat saan man ito tumama at isang sigaw na punong galit ang kanyang isinasagot. Ang laban ay lumabas ng kubo sa gitna ng putikan at ulan na muling bumuhos. Ang mundo ay naging isang madulas at madilim na entablado para sa aming laban para sa buhay. Kinagis ni Amaranta si Mang Karding na parang isang basahan. Bago pa man siya makalapit sa walang kalabang laban na karpintero, humarang si Lolo Mateo. Ibinasiwas ang isang malit na prasko na may lamang banal na tubig. Napasigaw si Amaranta nang tumalsik ito sa kanyang mukha.
Ang kanyang balat ay nakapoy na parang sinusunok ng asido. Ito na ang pagkakataon ko. Sumugod ako mula sa kanyang likuran at buwang lakas na isinaksak ang punyal sa kanyang balikat. Bumaon ito ng malalim. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa kanya. Isang sigaw na yumanik sa buong paligid. Dahil sa sakit, siniko niya ako ng malakas sa muka. Natumba ako, ang aking paningin ay nakdilim ng ilang sandali. Ngunit ang aming plano ay gumagana. Siya ay sugatan at nanghihina. Sa bawat atake namin, napaatras siya ng napaatras. Palapit ng palapit sa nakangangang hukay kung saan dating nakalibing ang kanyang kabaong. Ngayon na, sigaw ni Lolo Mateo. Sabay-sabay kaming sumugot ako, si Lolo Mateo at si Mang Karding na muling nakatayo. Isang pinaksama-samang lakas ng desperasyon. Itinulak namin siya. Nawalan siyang balanse at nagsimulang mahulog sa hukay. Ngunit sa huling sandaling ang kanyang pagbaksak, sa isang kilos na puno ng purong kasamaan at pahihiganti, ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa amin, kundi sa pintuan ng kubo. Doon, nakatayo si Inay Althea, paralisado sa takot at pagsisisi. Inay, sigaw ko, isang babala, ngunit huli na ang lahat. Sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, iniunat ni Amaranta ang kanyang braso. Ang kanyang kuko ay humaba na parang sibat at dinakma ang aking ina. Kung hindi ka magiging akin, Elara, umungol ang halimaw. Ang kanyang mata ay nag-aapoy sa galit habang siya ay nahuhulog. Sisinglin ko ang utang ng lahi mo sa pamamagitan niya. Hinila niya si Inay Althea. Ang sigaw aking ina ay isang tuno na habang buhay na babagabak sa akin. Isang sigaw takot, pagsisisi, at isang huling pagtawag sa aking pangalan. Elara. Nahulog silang dalawa sa madilim na hukay. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang malakas na pagyanik. Ang lupa sa paligid ng hukay ay nagsimulang gumuhapalop. Ang sigaw ng king ina at ang halakak ng halimaw ay biglang naputol na parabang nilamon ng isang dambuhalang bibig. Ang hukay ay naksara. Tinabunan ang dalawa sa ilalim ng tonaladang lupa at putik. Ang ulan ay nagsimulang tumila. Ang hangin ay huminahon. Ang bagyo sa labas at ang bagyo sa aming puso ay sabay na natapos. Naiwan kaming tatlo, ako, si Lolo Mateo, at si Mang Karding nakatayo sa gilid ng ngayon ay isang puntot na. Basang-basa ng ulan, puno ng sugat at putik. Nakatingin sa isang patang na lupa kung saan ilang sandali lang ang nakalipas. Ang aking ina ay nilamon ng kadiliman. Nanalo kami. Ang halimaw ay natabunan na. Ngunit sa anong halaga? Ligtas ang aking kaluluwa. Ngunit kapalit nito ay ang buhay ng aking sariling ina na inialay ang sarili sa isang kasunduang sinimulan niya para sa akin. At tinapos sa pamamagitan ng pagiging huling bayad sa utang na iyon. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang pakiramdam ay hindi ng pananagumpay. Ito ay pakiramdam ng isang walang katapusang pagkatalo. Ang katahimikan na sumunod sa paglamon ng lupa sa aking ina at kay Amaranta ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na kulok. Ang ulan ay tuluyan ng tumila na nag-iwan lamang ng amoy ng basang lupa at ng hindi may paliwanag na kalungkutan. Nakatayo kaming tatlo sa gilid ng puntot na nilikan ng kalikasan, maestatuang gawa sa putik at pagod. Ang aming puso ay wasak sa iba't ibang paraan. Nanalo kami, ngunit ang pakiramdam ay isang malaking pagkatalo. Walang nagutos, walang nagsalita. Ngunit sa isang tingin lamang sa mga mata ni na Lolo Mateo at Mang Karding, alam namin kung ano ang dapat gawin. Ang hukay na iyon ay hindi maaring iwanan ng ganun na lamang. Ito ay hindi isang libingan. Ito ay isang selda. At kailangan naming tiyakin na ang pinto nito ay hindi na muling mabubuksan kailanman. Kinabukasan, sa ilalim ng isang maputlang sikat ng araw, sinimulan namin ang huling ritual. Hindi ito isang ritualang pagpapalayas, kundi isang ritualang permanenteng pagkakulong. Naghukay kaming panibagong hukay sa ibabawng luma, mas malalim at mas malawak. Si Mang Karding, gamit ang kanyang kaalaman sa pagtatayo, ay nagplano ngang isang pader na gawa sa semento. Nagtrabaho kaming lahat ng walang imik. Ang aming nagalaw ay puno ng isang solemne at mabigat na layunin. Bago namin ibuhos ang semento, inihanda ni Lolo Mateo ang masagradong panangga. Dala-dala niya ang isang bayong na punong nga bagay na tila kinuha mula sa isang lumang aklat ng hiwaga. Malalaking tipak nga asin mula sa dagat, maulong bawang na tinuhok sa lubit, at 7 luma at kinakalawang na krus na bakal na galing paraw sa isang lumang simbahan. Isa-isa naming inilagay ang maito sa loop ng hukay. Ang mabawang ay isinabit namin sa mabakal na itinusok sa lupa.
Ang makros ay ibinaon namin sa 4 na sulok, sa gitna at sa 2 dulo. At ang asin, daan-daang kilo nito, ay ibinuhos namin na parang isang puting kumot na yumanik sa anumang natitirang kadiliman. Habang ginagawa namin ito, si Lolo Mateo ay bumibigkas ng isang orasyon. Hindi ito isang dasal na pamilyar sa akin. Ito ay isang panalangin sa lupa sa hangin at sa tubig isang pakiusap sa kalikasan na maging bantay, na maging rehas na baka napipigil sa anumang paktatangkang bumangon mula sa ilalim. Nang matapos, ibinuhos namin ang semento. Ang kulay abong likido ay dahan-dahang napuno sa hukay. Tinatabunan ang makros, ang bawang, ang asin, at ang bangungot na nasa ilalim nito. Sa huling pakpata ni Mang Karding sa ibabaw ng semento, ramdam ko ang isang bahagyang pagaan. Ang pisikal na banta ay natapos na. Ang selda ay sarado na. Sa masumunod na linggo, ang buhay sa aming baryo ay dahan-dahang bumalik. Ang takot ay naroon pa rin. Isang bulong sa bawat umpukan. Ngunit unti-unti itong napapalitan ng pang-araw-araw na gawain. Si Marco ay tuluyan ng gumaling. Bagamat nag-iwan itong isang malalim na paklat sa kanyang braso at isang aninongang trauma sa kanyang mata na marahil ay hindi na mawawala pa. At ang bahay na nagsimula bilang isang altar ng kasamaan ay nakatayo pa ring hindi tapos, isang malungkot na monumento sa aming pinagdaanan. Isang araw, nakpasya kami. Tapusin natin ito, sabi ko. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa atin, nakatinginan sina Mang Karding at Marco at pagkatapos ay tumango. Ang pagpapatuloy ng pagtatayo ay naging isang uri ng terapiya para sa aming lahat. Ang bawat pukpok ng martilyo ay hindi na isang panawagan sa demonyo, kundi isang pagpapatibay ng aming pag-asa. Ang bawat tabla na aming ikinakabit ay isang pagtatakip sa masasamang alaala. Ang bahay ay natapos. Simple lang ito, ngunit para sa amin, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Hindi dahil sa disenyo nito, kundi dahil sa kwento sa likod ng pagkakatayo nito. Ito ay isang bahay na itinayo hindi ng isang madilim na kasunduan, kundi ng pagkakaibigan, katapangan at pananampalataya. Isang gabi, inanyayahan ko silang tatlo para sa isang simpleng hapunan sa aming bagong tahanan. Habang kami nakaupo sa paligid ng isang maliit na masanggaw ni Mang Karding, kumakain ng mainit na tinola, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ito ang pamilyang binuo ng trahedya. Si Lolo Mateo, ang aming gabay. Si Mang Karding, ang aming haligi. At si Marco, ang kapatid na nalitas mula sa bingit ng kamatayan. Sa kabilang lahat, nakahanap akong kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay may kasamang anino. Ang anino na aking ina. Paano ko siya alalahanin? Bilang isang halimaw na ipinakanulo ako? O bilang isang ina na nakamali dahil sa desperadong pagmamahal? Nakpasya akong piliin ang pangalawa. Sa isang sulok na aking silid, naktayo akong isang malit na altar. Ngunit imbes na mga santo, ang inilagay ko ay ang nag-iisang litrato ni inay na mayroon ako isang litratong kuha nung ako'y bata pa, kung saan siya ay nakangiti ng buong puso bago pa man siya lamunin ng lihim ng aming lahi. Tuwing gabi, nagsisindi ako ng isang puting kandila. Hindi para sa isang kalahating aswang, kundi para sa inang nawala sa akin. Isang panalangin na sana, kung nasaan man siya ngayon, kasama ang kaluluwa ni Amaranta, ay mahanap na nila ang kapayapaan na ipinakait sa kanila sa mundong ito. Ang dugo ay pamana. Bulong ko isang gabi sa harap ng kanyang litrato, ngunit ang puso ang siyang nagpapasya kung aling landas ang tatahakin. Pinili kong maging masaya. Pinili kong mamuhay. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, habang nakahanda akong matulog, huminto ako sa harap ng salamin sa aking silid upang mahilamos. Ang imahe na tumingin pabalik sa akin ay ang mukhang isang babaeng nakaligtas. May mga peklat o ngunit buwa. Ngumiti ako sa aking refleksyon. Ngunit sa isang iglap, sa isang kisap mata, isang bagay ang nangyari. Ang aking na mata, ang aking normal na mata ay biglang nagliyab. Isang saglit lamang, ngunit nakita ko ito ng malinaw. Ang na ito ay naging pula, isang nakbabagang pula. Nakaparehong-kaparehong ng mata ni Amaranta. Mabilis akong kumurap. Tumingin ako muli. Ang aking na mata ay normal na ulit. Hinawakan ko ang aking mukha. Ang aking puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Isang malamig na pawis ang gumapang sa aking likuran. Guni-guni lang ba yon? Isang epekto ng trauma? O isang paalala? Isang babala na kahit na ang halimaw ay nakakulong na sa ilalim ng lupa, ang dugo nito, ang sumpa nito ay nananalitay pa rin sa aking maugat, tahimik na naghihintay. Tulad ng isang masamang binhi na ipinunla sa aking kaluluwa. Natalo?
namin ang halimaw. Ngunit paano kung ang pinakamatinding kalaban ay hindi pa pala nagpapakita? Paano kung ang digmaan ay hindi pa pala tapos at sa katunayan ay nagsisimula pa lamang sa loob ko?